I said, get out! Get out! Hello mga ka-Pride! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back and I'm staking my claim. Hello mga ka-Pride! Welcome back to my channel. And you are watching White Lion Returns. So pag-uusapan natin ang viral na movie. At ito nga ang Bar Boys. Kung napanood nyo yung nauna nila, noong 2017, mas maganda kasi mas mapagdudugtong ninyo. Kasi itong Bar Boys, after school, sequel siya nung nakaraan. So ano nga bang pagkakaiba nila? Tara, pag-usapan natin. Yung una kasi, nakafocus lang siya sa school life, dun sa law school life. Ito yung panahon na punong-puno ka pa ng pangarap, sabik na sabik ka pa sa future. Excited ka pa kasi hindi mo pa naman talaga na i-imagine kung ano mangyayari sa'yo sa future. Tapos ito yung panahon na naniniwala ka na kaya mong baguhin yung mundo kapag naging abogado ka na. More on friendship, dreams, at saka yung paghahanda sa bar exam. Compare dito sa Bar Boys after school, ibang level to guys. Kasi hindi na to tungkol sa pag-aaral kaya nga after school, di ba? Tungkol na to sa realidad ng buhay pagkatapos nilang makagraduate. Dun sa setting, kung ipagko-compare natin, syempre dun sa nauna, classroom setting yun kadalasan. Dun mo makikita yung totoong nangyayari sa mga law students kapag nagre-recite. Dun yung sinasabi na Socratic method ng mga professors, yung kapag hindi ka nakasagot, tatayo ka. So hanggat hindi ka nakakasagot, patayo ka lang. Kailangan mo magbaon ng sobrang kapal ng mukha, diba? Bawal yung balat sibuyas kasi kapag balat sibuyas ka at tinawag ka tapos sa pahiya ka, malamang iiyak ka. Ando lahat yung kaba. Tapos mga puyatan sa school. Pero itong Bar Boys after school, hindi na yun ganon. Kasi tungkol na to sa court. Kayari sa courtroom, tapos sa mga totoong kaso. Paano i-deal yung mga kliyente. Basically, totoong buhay na yung kinakaharap dito. Pagdating naman sa mga characters, dun sa naunang Bar Boys, napaka-idealistic pa nila kasi syempre mga inosente pa. Very hopeful. Punong-puno ng pangarap, pag-asa. Tapos, andun yung feeling talaga na, kaya ko to, go! Dito naman sa after school, merong mga naging successful. Meron din mga napagod, merong mga naligaw, at meron din mga gustong magsimula ulit. Maraming makaka-relate dito kasi andito lahat yung experience ng isang adult tungkol sa burnout, disillusionment, tapos self-realization. Pagdating naman dun sa tone tsaka sa damdamin, kung i-compare natin yung first, inspiring, light, at saka puro pangarap vibes lang. Compare dito sa after school, mas mabigat, mas tahimik ang atake, tsaka mas totoo, at mas tumatago sa puso. Ito kasi yung pelikulang hindi kasi sigawan ng motivation. Parang sabihin na, oh guys, walang motivation for the day, pero pwedeng huminga. Kasi sinasabi ko, tatamaan ko talaga dito sa movie na to. Kung tatanungin niyo ako kung sino yung pinaka-favorite na character ko doon sa after school at kung saan ako nakarelate ng bonggang-bongga. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, hindi kasi ako magaling sa pag-memorize ng characters. But yung dun sa working student, kasi working law student ako, so sobrang nakarelate ako sa kanya. At mind you guys, sobrang hirap maging working student, lalo na kung nasa law school ka. Kasi sobrang daming papasahin cases, hindi mo mahati yung time mo sa work mo. Tapos may mga times na, alam nyo, meron akong isang subject na natapos ko siya, na nasa tricycle lang lagi ako naka-backride na habang nagkaklase. Kasi nga sobrang traffic, ang layo ng pinagtatrabahuan ko. Tapos pag magkaklase na ako, naaabutan na ako sa kalye, ganun, na-arouse ko siya. Nang nasa tricycle lang lagi ako, kahit nagre-recitation ako sa tricycle ako. Ganun kagrabe. Tapos nakakainggit, alam nyo yun, nakakainggit yung mga classmate mo na full-time law student kasi they have their own, they're full-time na, diba? Yung lahat ng time nila, oras para magbasa ng cases. Unlike sa amin na mga working student, hinihiram lang namin yung oras namin pagkatapos ng work.
kung may extra, doon lang kami nakaka-atake ng basa. So, mapalad yung mga hindi working student. Financially, yes, lalo na yun. Hindi na nila kailangang mag-isip kung may pang tuition fee sila next time. Tapos, ang gagawin na lang nila is mag-aaral lang talaga at mag-effort. And like us, isipin pa namin yung pang tuition fee namin. Tapos, isipin pa namin kung may oras pa kami para magbasa. At syempre, hindi naman namin dapat sinasacrifice yung trabaho namin para sa law school. Alangan naman doon kami magbabasa, di ba? So, singit-singit lang talaga. Sortehan lang. Going back doon sa bar boys after school, ihandaan nyo na yung mga panyo, tissue nyo, and everything kasi sobrang nakakaiyak siya. Sa akin kasi iyakin ako. So, hindi pa nga dumadating sa kalagitnaan, umiiyak na ako. Hanggang sa huli, umiiyak ako sa movie. So, sa mga hindi pa nakakapanood, hindi nyo pagsisisihan, believe me guys, sobrang sulit kapag pinanood nyo yung Bar Boys. So, ayun lang. Kung gusto nyo pa yung mga ganitong content, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And of course, follow for more sa Instagram, Facebook page, at sa TikTok. Ayun lang mga ka-pride. See you again. Thanks for watching. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back and I'm staking my claim.